Welcome po mga kakuya, kong lingkod Jonathan, TP Mix Vlogs po mga kakuya, nagbabalik no. So ating topic natin po today, napakaganda po mga kakuya, about naman ito sa spiritual warfare po mga kakuya no. So talagang ating pag-usapan ngayon mga kakuya, dapat maging aware po tayo na dapat alam natin kung ano ang dapat nating gawin, lalo na po pagdating sa spiritual warfare no. So na tinatopic na natin po mga kakuya about sa kung paano nakapasok ang mga fallen angel o demonyo no ng sa ating tahanan no. So po mga kakuya, so ang topic naman natin na ngayon ay paano naman natin paalisin ang mga ganitong uri na pangyayari sa ating tahanan no. So talagang napakaganda itong topic natin mga kakuya, dahil ito ay talagang dapat may alam natin ito, so kung paano natin gawin no, lalo na po sa mga tatay no na ama ng tahanan, siya ang may authority sa kanyang tahanan. So paano ba natin alisin ng mga demonyo o mga fallen angel sa isang tahanan? Paano ba natin papalayas ito mga demonyo sa isang tahanan, na isang seryosong usapin na dapat lapitan ayon sa turo ng simbahang Katolika at hindi basta-basta ginagawa ng kahit sino. Narito ang biblikal at tradisyonal na paraan ayon sa Biblia, Catechism no, at mga Church Fathers. So gagabayan tayo ngayon sa ating topic na about sa ating mga Church Fathers po mga kakuya no, para may guide po tayo na paano natin ito tawag nito, paano natin ito gagawin no. So dito, ayon dito sa una, ano bang una dapat gawin? Una, pamumuhay sa banal na buhay at panalangin. So kaya nga mga kakuya na nakakatakot din no. So mga nakatira din sa tahanan, wala nang simba-simba no, walang prayer life no, talagang nakakalungkot no. So ito yung mga dahilan kung bakit madali lang talaga nakapasok ang mga fallen angel sa ating tahanan no. So ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1673, ito po ang ating mababasa. Ang mga sakramento, lalo na ang mabanal na misa, kumpisal at dasal ay may kapangyarihang espiritual. So ayon daw sa ating Catechism no, ang dasal daw at pagsimba, kumpisal ay siyang may kapangyarihan about sa espiritual no. Sa Efeso 6 verse 10 naman hanggang 18 no, magsuot kayo ng baluti ng Diyos upang makalaban sa mga espiritual na kasamaan no. So ayon diyan sa Efeso 6 verse 10 hanggang 18. So ikatlo, ang demonyo ay mahina sa mga taong nasa estado ng grasya. Ano daw? Ang mga demonyo daw mahina daw sa mga taong nasa estado no ng grasya. Walang mortal na kasalanan, laging nanalangin at malapit sa mga sakramento. So laging lumalapit no. So nagkamali lalo na po sa kumpisal, na talagang dapat mangumpisal talaga tayo po mga ko kapag tayo ay ramdam natin na may kakaibang nangyari o nagawa tayong grave sin no, malaking kasalanan, ikumpisal agad yan mga kakuya, dahil ayon sa ating mga santo, kapag meron tayong mortal sin na natutulog tayo sa isang araw, huwag daw tayo matulog na mayroong mortal sin no. Nakakatakot daw yun. Kaya nga ang mortal sin, siya ang ibubulit tayo sa dagat-dagatang apoy, kasi ang mortal sin sapat na yan para mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya ayon sa ating mga santo no, wag daw tayo matulog sa gabi na mayroon tayong mortal sin no. Dapat yan ay linisin agad no, dapat lapit tayo sa Sacrament of Confession no. Ikalawa, pagbabasbas sa bahay no, pagpa-blessing no. Ipinanyaya ang pari upang basbasan ang tahanan gamit ang holy water at dasal ng pagbabasbas no. Ikalawa, may mga dasal na ginagamit ang simbahan para sa exorcism ng bahay no. So mayroong ginagamit lalo na kung may matinding infestation, kakaibang amoy, ingay, kilusan, takot at iba pa. So ito yung mga nakapasok na ang mga fallen angel sa ating tahanan. Ito'y palatandaan na kakaibang amoy daw, ingay, kilusan, takot at iba pa no. So maraming mga palatandaan na hindi natin alam, na gumagalaw naman ang ibang bagay na wala naman tao no, kusang pinatay yung ilaw, wala naman tao. So mga ganun pangyayari. So kailangan natin yan i-deliverance daw gamit ang holy water, dasal at pagbabasbas pagbabasbas ng isang pari no. Hindi yung albularyo, kukuha tayo, hindi, pari, kailangan pari, kukuha tayo ng isang pari no. Ikatlo, paggamit ng mga sacramentals no. So yung mga sacramentals, napakaganda at napakahalaga nito po mga kakuya no. So nakakalungkot lang, imbis na sacramentals ang ilagay natin sa ating tahanan no, so mayroon tayong mga pusa na mga Buddha nilalagay tuloy dun sa altar no. So huwag natin yung gawin po mga kakuya, dahil yan ay mga superstitious belief at yan may mga paganismo po yan no. Hindi yan turo ng ating inang simbahan no. So nakakatakot yan, dapat alisin natin yan po mga kakuya.
Ang ikatlo daw, ano daw ang paggamit ng sacramentals? Una, holy water. No? So paano ba gamitin holy water? Iwisik sa bawat sulok ng bahay habang nagdarasal ng anong idarasal habang nagbi-bless ka? Our Father, at saka Hail Mary at Saint Michael prayer, no? So ano daw? Our Father, Hail Mary at Saint Michael prayer, no? So yan po una nating gawin kapag gagamitan natin ng sacramentals, holy water. Ikalawa, crucifix, no? Isabit sa bawat kwarto, lalo na sa itaas ng pinto. Dapat magsabit ito, lalo na sa mga kwarto, no? Dapat mayroon tayong mga crucifix po, mga kakuya, no? So lalo na po sa ibabaw ng pinto, no? Dapat lagyan natin mga crucifix, no, na blessed crucifix, dapat naka-bless na crucifix po, mga kakuya. Ito yung isa sa mga sacramentals na dapat natin gamitin, dapat, no? So wag natin sayangin, dapat lahat mayroon dapat tayo nito. Ikatlo, medalya ni San Benito, no? May special na dasal laban sa kasamaan. Ipabasbas mo na ito bago gamitin, no? So talagang na magagamit natin ang ating mga sacramentals dahil nga yan ay, no, yan po ay talagang ang demonyo diyan ay talaga pag punong-puno. Mayroong testimony nito po, mga kakuya, na hindi daw makapasok ang fallen angel sa isang bahay. Bakit kamo? Dahil daw tad-tad na hanggang isang bahay, maraming mga sacramentals, no? So talagang hindi daw nakapasok ang demonyo. May nag-testimony yan po, mga kakuya, ayon po yung sa mga pari na exorcism. Hindi daw makapasok, yung nahirapan daw yung fallen angel makapasok sa tahan dahil nga daw yung bahay na yun ay tad-tad ng mga sacramentals na ba, katulad crucifix, holy water, holy exercise well, no? At talagang at marami pang iba na gagamitan na tinuturo ng ating inasimbahan. Kaya nahirapan daw ang demonyo. Kaya wag nating ismulin yan po, mga kakuya. Dapat mayroon tayo niyan. Pang-apat, mga dasal laban sa masamang espiritu. Itong dasal, napakaganda rin ito. Saint Michael the Archangel prayer, napakaganda rin ito po, mga kuya, no? Ito po ang ating mababasa. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle, no? May God rebuke him, we humbly pray, no? So talagang napakaganda ang prayer ng Saint Michael Archangel prayer, no? Sa Psalms 91, kilala bilang ang panalangin pananggalang, no? So ayon po yan sa Salmo 91, no? Kilala bilang ang panalangin pananggalang, no? So ang ikatlo, dasal ng pagpapalayas, no? Ito na yung sa mga laiko, no? So sa mga laiko naman, ito yung dasal, no, na magpapalayas sa mga laiko. Hindi dapat mag-exorcism ang mga lay person, no, mga katulad sa atin, mga laiko, no? Hindi dapat mag-exorcism, pero maaari silang magdasal ng mga deliverance prayer. So maaari daw tayo magdasal ng deliverance prayer po, mga kakuya, no? So mag-deliverance prayer pwede tayo sa mga laiko. So hindi tayo pwede mag-exorcism dahil nga yan ay mga gawain ng mga ating mga kaparian. Pero pwede tayo magdasal ng mga deliverance prayer na ating mga laiko. So kaya nga ito na introduce ko ito po, mga kakuya, no, na dapat bili kayo nito. Ayan, no, dapat bili kayo nito lahat nandito po, mga kakuya. Ayan, nandyan lahat ang mga prayer, no, ng ating dadasalin about, lalo po sa mga deliverance prayer, self-deliverance, no, nandito lahat, no? So kaya nakapin yan sa ating TikTok account po, mga kakuya, na mura lang yan, no? Dapat mayroon kayong aklat na yan. Kaysa bili-bili kayo ng mga tik-tik na mga bili kayo ng mga katandaan ngayon, ang palaging binibili, mga dyaryo, no? So kaysa dyaryo ang bilhin nyo, ipurin nyo, bili na lang kayo nito. That's maganda ba ito? Nakatulong sa ating spiritual warfare, sa spiritual battle natin sa mga kalaban, no? So mga prayer na napakaganda at kumpleto yan, no, sa kay Father Sikia, no? So talagang yan po ay may basbas nating inang simbahan, mga prayer, panalangin ng ating inang simbahan. Panglima, no, pagpapalaya sa pamagitan ng mga pare o exorcism, no? Kung matindi ang infestation, no, may narinig, nasasaktan o may sumasapi na. So, una, humihingi ng tulong sa diocese kung saan tayo malapit sa ating bahay. Humingi talaga, hindi magtawag ngayon albularyo o ano-ano pa, pari talaga, exorcism na pari, humingi ng tulong, no, ng tulong sa mga official na exorcist priest ng inyong diocese. Ikalawa, ayon sa canon law, no, ayon sa ating canon law at Catechism of the Catholic Church, paragraph 1673, no, tanging ang mga pari na may pahintulot ng obispo ang maaring magsagawa ng solemn exorcism. So mabigat-bigat na ito.
solemn exorcism kung may mga may sumapi na naririnig na sasaktan sa isang bahay, no, so kailangan tumawag talaga ng pari, no, dahil sila lang may authority talaga, no. So tayo daw, ano daw gawin natin? Pwede tayo mag-prayer na about deliverance, no, sa ating bahay. Yan ang bilang laiko, no. So pagdating sa mga talagang solemn exorcism, no, talagang malalim na ito, kailangan na talaga ng mga expert ito, lalo na po sa ating mga kaparian, no. So yan po ang dapat daw nating gawin, no, pagpapalayas na sa pamagitan ng pari o exorcism, no. So pang-anim, panlinis sa bahay. Ito yung tinatawag na spiritual na kahulugan, no, panglinis, no. So una, alisin ang mga sumusunod sa bahay. Ano ba yung mga dapat natin alisin dyan sa bahay? Baka mayroon tayo nito, no. Una, occult object, no, agimat, anting-anting, spirit of the glass, tarot, no, dream catcher, no. So kung alam nyo ito po mga natin binabanggit ito, alisin nyo na kung baka mayroon kayo niyan. Kaya delikado talaga. Kaya ayon sa Oseas 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So saan tayo naka-lack ating knowledge about dito po mga kuya? Kapag lack ating knowledge, kapag hindi natin alam nitong mga object na ito na occult practices, ay kapag meron tayo niya ay talagang delikado nga talaga. Kaya tama talaga sa Oseas 4:6 po mga kuya. So ano daw ang alisin? Occult object. Ano ba yung occult object? Galing sa mga albularyo, mga lana galing sa albularyo, no? So alisin natin yan, no? So lalo na po kapag tayo ay talagang kapag New Year, no, mga bilog-bilog, wag na nating gawin yan mga kuya, dahil yan ay hindi po yan turo ng ating inang simbahan, mga pampaswerte, no, hindi yan turo ng ating inang simbahan, hindi po yan, walang ang pampaswerte na ay galing po yan sa demon. Kaya nga madali lang tayo pasukin sa ating tahanan dahil nga meron tayong mga ganyang pinto na nakapasok tuloy ang ating mga kalaban, no. Ikalawa, mga pornograpikong material, no? Ano ba yung pornograpikong material? Katulad ng mga bagay na ginagamit sa witchcraft, superstitious, no? Superstition, no? So mga bagay na ginagamit sa witchcraft, na superstition, no mga kakuya. So yan po daw ang mga pornograpikong material, no? So dapat diyan daw natin alisin, no? So ang pangpito, no, turo ng mga church fathers, no. So anong turo ng ating mga church fathers po mga kuya about dito? So tanungin din natin sila para gumagamit tayo ng Biblia, at ganun din, no, turo natin na simbahan, at higit sa lahat yung ano bang mapaipapayo sa atin ng mga church fathers. Napakahalaga nito, no. Turo sa mga church fathers si St. John Chrysostom, ang cross ni Kristo ay sapat upang takutin ang mga demonyo. So kaya itong mga sacramentals, napakahalaga nito po mga kuya. So tandaan ha, sacramental sa sacraments, magkaiba po yan po mga kuya. Ang 7 sacraments, yun yung mga binyag, no, at yan yung mga kumpil, no, yan po yun mga matrimony, yung kasal. So mga sacramentals, yan po yung mga nakikita natin, katulad mga crucifix, no, mga imahin ng mga sa ating inang simbahan, mga banal, no. So ikalawa, Saint Anthony the Great, labanan ang tukso ng mga demonyo sa pamagitan ng dasal, pag-aayuno at kababaang loob, no. So yan po ang ating dapat daw nating magamit, no. So ayun po Saint Anthony the Great, labanan daw ang tukso ng mga demonyo sa pamagitan ng dasal. Paano naman kuya, mga kuya, kung hindi daw nagdadasal ay delikado po mga kuya. Dapat meron tayong prayer life, no. So kung meron na tayong upload niyan, abangan niyo po mga kuya yung prayer life, kung paano, anong mangyayari sa taong walang prayer life, no. So meron na po tayong upload niyan, no. So mayroon tayong upload niyan. Kapag walang tayong prayer life, ibig sabihin wala tayong connection sa Diyos. Para bang sinabi ba, kung wala tayong prayer life, wala tayong connection sa Diyos, no. So hindi tayo nangangailangan ng Diyos, no. Kaya kung wala tayong prayer life, kung mayroon daw tayong prayer life, ibig sabihin araw-araw tayo humingi ng grasya sa Diyos, at naging araw-araw tayo naging konektado tayo sa Diyos kapag daw mayroon tayong prayer life, no. Ayon po sa ibang mga santo, kapag wala daw prayer life, wala daw tayong oxygen, no. So kung walang oxygen, hindi makahinga, patay, no. So kung mayroon daw tayong prayer life, ay isang oxygen daw yan na para makalaban tayo at makahinga patuloy sa ating pakipagdigma sa digmaang spiritual warfare. So napakaganda sinabi ni Saint Anthony the Great ito, labanan ng tukso sa mga demonyo sa pamagitan ng dasal, pag-aayuno at kababaang loob. So napakaganda ang kanyang sinasabi po mga kakuya. So ang kanilang conclusion, ang pinakamabisang paraan talaga ay
mabuhay ng grasya ng Diyos, kumpisal plus komunyon, no? Talagang kumpisal, no? Cares, ito lagi kong pinopromote, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Yan pinakamabisa talaga. Ikalawa, regular na panalangin, no? Hindi lang manalangin ka lang ngayon dahil hindi ka busy, no? So dapat daw may regular na panalangin. Tulad ng break time, kuwari nasa trabaho ka, pag break time, 1 oras, no? Saglitin mo, mag-devotion ka ng Holy Rosary. Kalahating oras lang yan po mga kakuya, no? So, sa hapon, habang naglalakad ka, habang nagsasakay ka ng bus o jeep, Rosary, no? Habang naglalakad ka, ganun, gamitin mong time na kung saan bakante ka. Kasi nga, ang demonyo, 24/7, nagtukso sa atin po mga kakuya. Sabi nung iba, bakit ako kuya? Natutokso pa rin. Araw-araw naman daw siya nanalangin. Sa isang araw, ilan ka ba manangin? Sabi niya, 1 lang. Araw-araw daw siya nanalangin, pero sa isang araw, 1 lang siya manalangin. Ang demonyo, ilang beses tumutokso, 24/7 po yan. 24 oras yan, talaga nasa paligid-ligid yan. Talo talaga tayo dahil talo talaga tayo. Ang demonyo, talaga 24/7 na gumagawa ng mga tukso para nagkasala tayo. Tayo, 1 beses lang. Talo talaga tayo. Kaya kung tumbasan talaga, kung ano yung bakante tayo, doon natin tumbasan ng panalangin o prayer. Maging habit na natin yan. So, kung maging habit na natin yan mga kakuya, so talagang hindi mo na sasayangin ang mga oras mo na wala kang ginagawa, no? Lalo na po pag about sa spiritual, no? So ang ikatlo, pagbabasbas ng pari ang bahay, no? So kailangan talaga i-blessing ang bahay, exercise ang bahay. So ang pang-apat, umiiwas sa kasalanan at alisan ng puwang ang demonyo. So katulad na lamang ng umiiwas sa kasalanan. Paano ba tayo makaiwas? So kung tayo ay hindi naman kasal sa inang simbahan, no? So nagsasama pa rin tayo na kahit i-bless natin yung bahay mo, na-exercise ni Father, no? Wala nang ingay o wala na exercise ng lugar. Kung yung nakatira din nasa mortal na kasalanan, nagsasama na walang kasal, ibig sabihin, nandun pa rin ang pinto, makapasok pa rin yung demonyo. Bakit? Dahil ang nakatira doon, wala sa state of grace. No, ngayon nga talaga mga kuya, nasa state of grace tayo palagi, na iwasan natin mga ganong hindi naman tayo kasal, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, no? Lalo na po sa mag-asawa na hindi kasal sa inang simbahan, dapat alam natin yan. Kaya ang demonyo, tuso talaga po mga kuya, na sabi dito, umiiwas sa kasalanan at alisan ng puwang ang demonyo. So yan daw dapat nating gawin, no? So talagang napakaganda. Anong sabi ng ating mga Church Fathers dito po mga kakuya, no? Dagdagan natin yung ating mga Church Fathers, si Saint Athanasius sa taong 296 hanggang sa 373 AD. Ito ang ating mababasa. The demons take flight at the sign of the cross, no? Sa kanyang aklat na Life of Saint Anthony. So mababasa daw natin ito sa kanyang aklat na Life of Saint Anthony. Kung mayroon kayo nito, no, ay kinikwento niya kung paano si Saint Anthony the Great ay tinukso at binabayo ng masasamang espiritu sa desierto. Ngunit ang cross, panalangin at pangalan ni Jesus ang nagtaboy sa kanila. So napakaganda. Ang cross daw at panalangin ay mabisang pananggalang laban sa demonyo kahit sa tahanan. So yan po kay Saint Athanasius po yan. Saint Anthony po yan mga kakuya. Hindi ako nagsasabi niyan. Ayon po sa atin yan, sa isa sa ating mga Church Fathers. So sino tayo para dito paniwalaan? Kasi sila namuhay talaga ng kabanalan. Kaya dapat natin silang tularan. Ikalawa, si Saint John Chrysostom, no, sa taong 347 hanggang sa 407 AD. Ito naman ang kanyang sinasabi po mga kuya. Let us sign ourselves with the cross. The devil trembles when he sees the sign of the cross. Ayon po yan sa kanyang homily of Matthew. No, so tinuturo niya na ang sign of the cross kapag ginagawa ng may pananampalataya ay isang spiritual na proteksyon sa sarili at sa lugar, no? Na sign of the cross ba lang talaga mabisa, kaya wag nating ismulin yung sign of the cross po mga kakuya, no? Talagang kapag tayo, dapat with feelings sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dapat with feel, no? Talagang parang feeling na feeling mo, talagang with feelings talaga po dapat po mga kakuya. Yung iba ganun, nahihiya pa, wag ganun. So dapat with, kasi ayon dito, ang sign of the cross talagang pangpatabi, mabisa talaga. No, ibig sabihin, ang sign of the cross, nagpapahayag ka sa nag-iisang Diyos na may 3 persona. Huwag nung ismulin ang sign of the cross. Turo, mag-sign of the cross sa paligid ng bahay, sa pintuan o sa mga sulok nito bilang pananggalang, no? So gamitin daw natin
ang sign of the cross sa paligid ng bahay, sa pintuan o sa mga sulok nito bilang panggalang, no? Pananggalang. So gagamitin natin yung exercise oil, no? Gamitin natin sa bawat pinto, sign of the cross po mga kuya. Talagang mabisa yan, no? Gamit ang exercise oil po mga exercise oil, no, na talagang mabisa talaga, sign of the cross sa bawat pinto, no, kung saan nandoon yung mga, for example, nandoon yung mga parang kakaiba yung lugar na yun, sign of the cross, wisikan mo ng mga sakramenta, sabi na holy oil, no, lalo na po sa exercise salt, no, meron kayo niyan. Ikatlo, si Tertullian, yung sa taong 155 hanggang sa 240 AD, anong sabi niya? At every forward step and movement, at every going in hand out, we mark our foreheads in the sign, no? With the sign, no? Sa kanyang di corona, ipinakita nito ng unang panahon pa lang, ginagamit ng mga Kristiyano ang sign of the cross bilang pangdipinsa sa mga masasamang espiritu maging sa loob ng tahanan. So napakaganda ang kanyang sinasabi po mga kuya, na talagang sign of the cross talaga, napaka mabisa po mga kakuya. Ayon naman dito kay Origen sa taong 185 hanggang sa 254 AD, sa kanyang komentaryo sa Matthew 12 verse 43 tungkol sa masamang espiritu na bumabalik sa bahay, sinasabi niyang ito, as a soul that has been cleansed must be filled with God's presence, or the demon will return with the greater force, no? Grabe, the greater force. Talagang kakaiba ito. Turo niya, kailangan hindi lang palayasin ang masamang espiritu, kundi, no, punuin ang bahay at tahanan ng Diyos sa pamagitan ng panalangin, banal na misa at banal na salita. Ito yung sinasabi ko kanina po mga kakuya, kahit na deliverance yung ating bahay, kapag namuhay naman tayo ng napalis nga natin, pinapalis ng ng mga ating kaparian, na exercise na ating bahay, naalis na lahat. No, kung ang nakatira nga ay namuhay sa makasalanan at hindi nagsisimba pa rin at namuhay ng ganun pa rin, ay talagang mas matindi pa raw. No, ang post mas matindi pang balik, no, papasukan pa rin tayo po mga kuya. No, kasi pagbalik niya wala pa rin laman eh. Ibig sabihin ang tao nakatira doon ay wala pa rin pakialam. O hindi namuhay pa rin sa mortal na kasalanan, ay mas matindi pa ang force daw. Babalik ang mga demonyo. Dati isa lang, ngayon talagang magsama pa ng 7. Ibig sabihin mas marami na talagang demonyo, mas makapasok sa iyong tahanan. Kaya yan ang sinasabi ko, na hindi lang sa bahay kundi sa ating mga sarili, sa ating nakatira sa tahanan. No, ayon dito kay St. Augustine naman sa taong 354 hanggang sa 430 AD, the devil is like a chained dog. He can bark but only bite those who go near, no, sa Sermon 50. No, sa turo niya, ang demonyo daw ay may limitasyon, pero kung ang papasukin siya sa bahay sa pamagitan ng kasalanan o kultismo, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Kaya yan nga mga kakuya, makapasok talaga kapag mayroon tayo niyan sa bahay. Okultismo, no, may talaga sa pamagitan ng kasalanan, okultismo, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Lalo ng kasalanan na may kasalanan na nagsasama nga na hindi kayo kasal. Malaking kasalanan po 'yun, mga kakuya. Ang panghuli, si Saint Cyril of Jerusalem, no, sa taong 313 hanggang sa 386 AD, ito yung kanyang sinasabi. Be ever armed with the sign of the cross, demons flee from ulitin ko, be ever armed with the sign of the cross, demons flee from it, no, sa kanyang catechetical lecturer, no, sa kanyang turo gamit ang cross lalo na sa mga pintuan o paligid ng bahay bilang protection. Napakababisa talaga ayon sa ating mga church fathers po yan mga kakuya, no, na talagang mabisa talaga ang ating sign of the cross. Sign of the cross, isipin mo naman kapag sign of the cross sa mga pinto nga lang, no, sign of the cross gamit ang holy oil, exercise oil, no, na talagang mabisa talaga po mga kakuya. Ayon dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1673, tungkol naman ito sa solemn exorcism. Anong sabi? Solemn exorcism, called a major exorcism, can be performed only by the priest and with the permission of the bishop. The priest must proceed with prudence, strictly observing the rules established by the church, no? So paliwanag, tanging pari lamang na may pahintulot mula sa obispo ang pwedeng magsagawa ng solemn exorcism, lalo na kung may demonic infestation o possession sa isang tahanan o lugar po mga kakuya. Ikalawa, may mga patakaran na ito tinatawag na ritual.
ito'y tinatawag na ritual Romanum, rites of exorcism na dapat sundin para sa kaligtasan ng lahat. So mayroon talaga silang may role, no? Dapat silang gawin na may ritual. Kaya ang mga kaparian lang, no, tawag tayo mga pari para dito, no, kapag mayroon na sanibal, positions, no, na talaga matindi na ang nangyari, may nasasaktan na dahil sa mga demon, no. So tawag tayo ng pari. Ayon naman dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1667 hanggang sa 1670, sacramentals at protection. Ito naman ang sabi sa ating sacramentals sa Catechism. Sacramentals are sacred sign by the dead men are disposed to receive the safe effect of the sacraments, and various occasions in life are rendered holy. Kasama sa mga sacramentals ang holy water, ginagamit sa pagbabasbas ng bahay, crucifix at medalyon, lalo na ang Saint Benedict medal bilang pangontra sa kasamaan, no, blessing ng bahay, gamit o lugar po mga kakuya, no. So yan po yung gamit, layunin, pagpalain ang tahanan at ilayo sa impluwensya ng demonyo. Yan po ang layunin, no? So napakahalaga. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 550, si Jesus ay dumating upang talunin ang demonyo. Ayon naman sa ating Catechism, the coming of God's kingdom means the defeat of Satan's. If it is by the Spirit of God that He casts out demons, then the kingdom of God has come upon you. No? So, paliwanag, ang mismong gawain ni Kristo sa lupa ay pagpapalayas ng mga masamang demonyo bilang tanda ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Kalawa, ang simbahan ay pinakalooban ni Kristo na kapangyarihan. Ito sa ating Matthew 10, verse 1 po mga kakuya, no? So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya. So ano naman sabi sa ating Biblia? Makapangyarihan ni Kristo, masamang espiritu. Ayon sa Lucas 10 verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga ahas at alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ibinigay daw ni Jesus, no, ang kapangyarihan laban sa demonyo sa kanyang mga alagad. So tayo ay nabinyagan, ay naging alagad na tayo. Kaya nga, no, kaya doon sa binyag nakuha natin sa binyag nung tayo bininyagan, hari, pari at propeta. Kaya nga tayo ay binigyan ng kapangyarihan ni Kristo. So sa ating authority, binigyan tayo authority sa ating tahanan, no, hindi sa ating kapitbahay. Take note, no. So sa pangkalahatan, yan na yun mga exorcist priest natin, no, sila talagang namamahala. Pero sa ating tahanan tayo, no, bilang hari, pari at propeta. So tayo may authority din sa ating mga anak o pamilya. Huwag lang sa ating kapitbahay. So ibig sabihin, may authority tayo about sa ating tahanan. Sa Matthew 10 verse 1, tinawag ni Jesus ang kanyang mga 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan laban sa mga espiritong marurumi upang palayasin ang mga ito. So ang mga pari gayon ay tagapagmana ng kapangyarihang ito sa ilalim ng simbahan. Napakaganda, no? So talagang napakaganda. Mga pari lang talagang binigyan, hindi mga pastor. Nakikita yung mga pastor, cast out demons in the name of Jesus. Wala po yun, ibang Kristo po yun. Hindi yun sa Diyos, no? So tandaan natin, mga pari lang ng Catholic Church ang bukod tanging may binigyan ng authority para magpalayas ng mga demonyo. Ikalawa, pagpapalayas ng demonyo sa lugar o tahanan. Sa Lucas 11 verse 24 hanggang 26, kapag ang isang masasamang espiritu ay lumalabas sa isang tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar. Kung makikita nitong walang laman ang bahay, babalik ito. So itong delikado po mga kakuya. Pinalayas nga na natin yung demonyo sa ating tahanan, ganun pa rin, talaga magsasama, babalik at babalik pa rin demonyo. Bakit wala tayong ginagawa na namuhay pa rin tayo sa mortal na kasalanan? Lahat ng pinayo ng pare, hindi natin ginagawa, hindi tayo nagsisimba pa rin, no, at hindi tayo nangumpisal, talagang babalik at babalik yun, no, so mas lalong lumala pa, no, babala kung hindi punuin ng Diyos ang bahay o ang mga puso. Maaaring bumalik ang masamang espiritu at magdala pa ng iba. Ito nakakatakot mga kakuya. No, paalala, ang bahay na pinatalsikan ng demonyo ay dapat punuin ng dapat punuin ng panalangin, salita ng Diyos. Ikatlo, sa mga sakramento at banal na pamumuhay. So ikatlo, paggamit ng banal na pangalan at krus ni Kristo. No, Pilipos 2 verse 10, sa pangalan ni Jesus luluhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa.
Napakaganda, no? Ang pangalan daw ni Jesus ay may kapangyarihang spiritual. Gamitin ito sa dasal sa pagpapalayas ng demonyo. Ayon po yan sa Pilipos 2 verse 10 po, mga kakuya. Sa Marcos 16 verse 17, ang mga sumusunod na tanda ay sasama sa mga nananalig sa aking pangalan. Sila ay magpapalayas ng mga demonyo. Biblical talaga po, mga kakuya. Ayon po yan sa Marcos 16 verse 17, ang mga tunay daw na Kristiyano ay binigyan ng kapangyarihan, hindi sariling lakas, kundi sa pangalan ni Kristo. So na talagang ang pang-apat, paglilinis sa bahay mula sa kasalanan. Sa Deuteronomy 7 verse 25 hanggang 26, huwag mong dadalhin sa iyong bahay ang alinmang sa kanila mga Diyos-Diyusan upang ikaw ay hindi malagay sa kapahamakan. Daw alisin daw sa bahay ang mga bagay na occult nito. Anito, agima, tarot, spirit of the glass, masasamang material na pornografia, mahika, black magic, at marami pang iba, lalo na po sa mga nagpadugo ng tahanan. So, panglima, panalangin at salmo. Salmo 91 verse 1 hanggang 6, ang nananahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan, dasal ng proteksyon laban sa kasamaan, at salot na magagandang dasalin araw-araw sa bahay, no? So sa Efesos 6 verse 10 hanggang 18, armor of God, no? Panlaban sa masamang espiritu, katotohanan, pananampalataya, dasal at salita ng Diyos, no? So napakaganda ang ating mga topic natin for today po, mga kakuya. So talagang kapag meron daw tayo nito po, mga kakuya, na talagang panalangin ang ating sandata, no? Mamuhay na banal, no? So mamuhay na malinis ang ating mga puso. So muli, maraming salamat, mga kakuya, no? So napakaganda. Like and share naman sa ating YouTube, no, channel, na munting YouTube channel po, mga kakuya. So muli, Prodeo Iglesia po, mga kakuya. Maraming salamat, no? Nawa ay mayroon tayong napupulot na kahit papaano sa ating mga daily na upload, mga kakuya, no? So talaga sa ating about spiritual warfare po, mga kuya. Ulitin ko, cares, confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals para mamuhay tayo ayon sa kabanalan na turo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, maraming salamat at God bless po, mga kakuya. Ingat po tayo palagi.